Dominant Protector. Credit to the author. 6,511-20. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Junior Sister Natalie, masyado kang magalang. Magkapit-bahay na tayo soon, kaya anong masama kung tawagin kitang ganyan? Sa susunod, pwede mo akong tawaging Senior Brother Devon. Junior Sister Natalie pa rin ang itatawag ko sa'yo, okay? Makapal ang mukha ni Devon, hindi niya pinansin ang pagtutol ni Natalie at hiniling pa rito na tawagin itong nakatatandang kapatid na Diane. Gusto lang ni Terence na makaalis na ito rito. Devon, namimili kami, at wala kaming planong sumama kahit kanino. Kung wala ka ng ibang sasabihin, umalis ka na. Humakbang pasulong si Terence, kalmado ang mga mata habang nakatingin kay Devon. Hindi naman malaking bagay na turuan ng leksyon ang lalaki sa kalye kung talagang naiinis siya sa kanya. Terence Jr., paano mo nakakausap ng ganyan ang senior mo? Nakikita kong bago ka lang dito, kaya gusto kitang tulungan. Anong problema? Sa tingin mo ba ay kaya mo akong baliwalain, ang senior mo, dahil lang sa henyo ka? Kung hindi ka kumbinsido, pwede mo akong hamanin. Bibigyan kita ng pagkakataon. Dumilim ang mukha ni Devon. Hindi niya kailangang maging magalang kay Terence. Akala niya ay medyo mataktika si Terence, pero hindi niya akalain na ganoon pala. Tila kailangan niyang turuan ng leksyon ang mga bagong dating na ito at itatag ang kanyang dignidad bilang isang senior para hindi siya hamakin ng mga ito. Magkakaroon ng pagkakataon. Bahagyang ngumiti si Terence. Pareho silang parang naghahati ng bundok na may iniisip, pero halata naman kung sino ang mas malakas. Hindi inisip ni Terence na banta sa kanya si Devon. Ayaw niya itong patayin agad dahil ayaw niyang masira ang mood nito kung gagawin niya ito sa publiko. Sige, hihintayin kita. Itinuro ni Devon si Terence at ngumiti kay Natalie, Junior Sister Natalie, aalis muna ako. Pagbalik mo, mag-uusap tayo ng detalyado. Bilang magkapitbahay, kung kailangan mo ng tulong, magtanong ka lang. Tiyak na matutulungan kita. Hindi pinansin ni Natalie ang lalaking ito at inikat ang kanyang ulo para tumingin sa kabilang panig. Walang pakialam si Devon. Marami namang pagkakataon, at hindi naman siya nagmamadali. Ayaw niyang magkaroon ng alitan kay Terence rito, tutal, bilang isang senior mula sa huling batch, hindi naman dapat ipagmalaki kung mananatili siya sa tuktok at kokontrolin ang courtyard. Bagamat may mga dahilan siya at sumang-ayon naman ang academy, hindi ito alam ng mga tagalabas. Kung makikipagtalo pa siya sa mga bagong estudyante, talagang masisira ng husto ang reputasyon niya. Terence, Lil, pare, huwag na lang natin pansinin na nakakainis na lalaking yan at kumain na tayo. Pagkaalis ni Devon, hinailan ni Natalie si Terence at ngumiti. Oo naman, hindi sulit ang paghihirap natin sa ganyang klase ng tao. Tere na at maghanap tayo ng masarap na pagkain. Isinantibi nilang dalawa ang kalungkutang dulot ni Devon at masayang naglibot sa paligid ng kolehiyo. Nang dumilim na ang langit ay saka lamang nila hiniram ang lumilipad na spirit beast at lumipad pabalik sa Batang Eagle Peak ng may kasiyahan. Pinabalik ni Terence si Natalie sa ikalawang bahay, kung saan maliwanag pa rin ang ilaw sa unang bahay, indikasyon na bumalik na si Devon. Kapatid na nakababata, gusto mo bang pumasok at umupo muna sandali? Pakiramdam pa rin ni Natalie na hindi pa ito sapat. Dahil kasama niya si Terence, pakiramdam niya ay napakabilis lumipas ng oras. Hindi, dapat kang magpahinga ng maaga. Bukas na magsisimula ang klase. Maglalagay ako ng ilang array sa labas ng iyong patio. Kunin mo itong array flag. Gamitin mo itong array flag kapag papasok at lalabas ka. Ikinumpas ni Terence ang kanyang kamay at kumuha ng isang array flag para sa kanya. Natatakot ka ba na palihim na lalapit sa akin si Devon? Nakangiti si Natalie, ang kanyang mga mata ay naging parang dalawang gasuklay na buwan. Ang maliliit na iniisip ni Terence ay nangangahulugan na talagang nagmamalasakit ito sa kanya, kaya syempre masaya siya. Siguro nga, hindi madaling hulaan ang iniisip ng taong iyon. Mabuti na laging magbantay. Bukod pa rito, ang dalawa pang depensibong hanay ay maaaring pumihil sa ilang masasamang bagay mangyari. Maaari kang mauna. Matatapos na ako maya-maya.
Pagkatapos niyan, babalik na ako at magpapahinga. Ngumiti si Terence, pahiwatig na maaari na siyang pumasok muna. Hindi mahalaga. Gusto ko lang makita kang mag-ayos ng array. Hindi naman magtatagal yan, kaya hindi ako nagmamadali. Masayang nakangiti si Natalie, ngunit tumanggi siyang pumasok. Paano niya napapalampes ang pagkakataong makita si Terence na nagtatrabaho para sa kanya? Siyempre, kailangan niya itong alagaan ng maayos. Sige, kung gayon, maghintay ka lang at tingnan mo. Bahagyang ngumiti si Terence at hindi na nagpumilit. Hindi rin naman nagtagal ang pagbuo ng dalawang pormasayon, at mabilis din itong natapos gamit ang mga watawat ng pormasayon. Nagpaalam muli ang dalawa, at bumalik si Terence sa kanyang sariling patio sa ilalim ng nag-aatubiling mga mata ni Natalie. Sa katunayan, hindi naman masyadong malayo ang dalawang patio sa isa't isa. Nakita ni Natalie si Terence na pumapasok sa kanyang patio sa pamamagitan lamang ng pagtayo sa pinto. Hindi rin nagpaliban si Terence, at naghanda rin ng ilang depensibong pormasayon sa labas. Medyo ligtas ang Fayang College, ngunit kung isa sa alang-alang ang misteryosong paglitaw ng Hidden DeathSec, kinailangan pang magdagdag ng ilang kinakailangang pag-iingat. Lalo na't kailangan ni Terence na magsaka sa bakuran na ito, hindi magandang maistorbo. Lumipas ang gabi nang walang anumang pangyayari. Kinabukasan, maagang umalis ang lahat sa Batang Eagle Peak at pumunta sa bulwagan na nakahanda sa kalagitnaan ng bundok upang maghintay. Kahit ang tusong matandang Sorrow, si Devin, ay hindi nahuli. Makikita na binigyang halaga ng lahat ang unang baitang ng mga freshmen ngayong taon. Terence, junior brother, nakapahinga ka ba ng maayos kagabi? Nagkita sina Natalie at Terence, ngunit abala siya sa pag-uusap tungkol sa takbo ng pormasayon ni Terence, at naalala lamang niyang magtanong tungkol sa iba pa pagdating nila sa teaching hall. Maganda naman, sanay ka na ba? Ngumiti si Terence at nagtanong. Ayos lang, pero medyo naiinip na akong mag-isa. Kahit na nagayos na ang academy ng mga puppet, hindi nila ako makakausap. Napanganga si Natalie. Gusto niyang tumira kasama si Terence, at ang bakuran ay medyo malaki, sapat na para sa 4 o 5 tao. Napakalaki ng lugar na iyon para sa isang tao, sayang talaga. Tungkol naman sa puppet, isa itong buhay na puppet na ginawa ng isang panday na inupahan ng academy, ewan ko kung saan. Ito ang responsable sa paglilinis at pamumuhay. Ito ay gawa sa hindi kilalang material at pinapagana ng Spirit Jade, kaya katulad ito ng mga robot sa secular na mundo. Ha! Kung narinig ni Tia Zhang na sinabi mo iyan, tiyak na hahayaan kanyang magtanim pa. Kung gayon, hindi magiging nakakabagot ang paglilinang. Ngumiti si Terence, hindi pa sanay si Natalie dito, kung tutuusin. Mag-isa lang siyang tumatakbo roon sa North Island, pero kasama niya si Curly Bear, at hindi pa siya nakaramdam ng kalungkutan. Hindi niya isinama si Curly Bear sa pagkakataong ito, at sina Jinmo at Terence ang kasama niya sa paglalakbay. Medyo nakakalungkot ang mamuhay ng mag-isa ng biglaan. Gayunpaman, wala nang ibang paraan. Ang mga bagong estudyante sa kolehiyo ay hindi pinapayagang mag-alaga ng mga alagang hayop, at mahina ang lakas ng kulot na oso. Nag-aalala si Natalie na panatilihin ito sa labas, kaya tiniis na lamang niya ang sakit at isuko ito. 6,512. Paft, little junior brother, ang paraan ng pagsasalita mo ay parang si Master. Sasabihin ko sa Master na palihim mo siyang ginagaya. Agad na tinakpe ni Natalie ang kanyang bibig at humajijek. Ito ang magandang bagay sa babaeng ito. Kaya niyang panatilihin ang isang maliwanag na ngiti anumang oras at lugar. Kahit na hindi siya masaya, maaari siyang agad na maglaho. Pakiramdam ni Terence ay mas masaya siya kapag kasama niya si Natalie ng ganito, at medyo nabawasan ang lahat ng pressure sa puso niya. Nandito na ang guro. Gusto pa sanang makipag-usap ni Terence kay Natalie, pero naalala niya ito nang may mapansin siyang papasok. Pagkatapos, nanatiling tahimik ang dalawa at tumingin sa direksyon ng pinto ng palasyo. Nang marinig ang mga yabag sa labas ng pinto, lahat ay nanatiling tahimik at tumayo ng tuwid, hinihintay ang pagdating ng guro. Sa isang iglap, isang balingkinitan at kaaya-ayang figure ang lumapit. Bahagyang natigilan ang lahat. Hindi nila inaasahan na ang kanilang freshman instructor ay isang napakabata at magandang babae. Terence, Lil, bro, ang ganda ng mentor na ito. Napakaswerte ninyo.
Nagpadala ng mensahe sa isip si Natalie kay Terence, at pinagmasdan pa niya ito ng masama. Ang kayong mga lalaki, ay natural na tumutukoy sa lahat ng mga lalaking estudyante. Ang ilan sa mga batang lalaki na walang pagpipigil sa sarili ay bahagyang namula nang makita magandang girong ito. Napakaganda niya, pero kumpara sa little senior sister, may kaunting agwat pa rin. Mahinahong ngumiti si Terence at nagpadala rin ng telepathic message kay Natalie, na bahagyang pinuri ito. Nakaramdam ang dalaga ng matamis na sensasyon sa kanyang puso, at mas lalong sumigla ang kanyang ngiti. Ang hindi sinabi ni Terence ay hindi tanga ang tutor na ito, may pagkakaiba sila. Nasa harap na ng lahat ang magandang guro, kaya hindi na nagpatuloy sa pag-uusap sina Terence at Natalie. Kahit na nag-uusap sila sa pamamagitan ng telepathy, medyo kakaiba pa rin ito, at hindi maganda kung malaman ito ng isang girong unang beses palang nagkikita. Kumusta sa lahat, ako ang inyong freshman instructor, si Rose Ann Moon. Sa darating na taon, ako ang magiging responsable sa paggabay sa inyong paglilinang. Nabalitaan ko mula kay Vice Principal Zhang na mayroong ilang mahuhusay na paunla sa batch na ito. Umaasa ako na maayos kayong makakapagtanim. Huwag nang maghintay ng isang taon at matatanggal kayong lahat. Ipapakita nito na hindi ko kayo naturuan ng maayos. Ngumiti si Rose Ann na parang bulaklak, ngunit nang sabihin niya ang huling pangungusap, tila medyo hindi pala kaibigan ang kanyang ekspresyon. Instructor Moon, hindi ko inaasahan na ikaw ang mamumuno sa bagong klase ng mga estudyante ngayong taon. Isa talaga itong karangalan at kapalaran namin. Huwag kang mag-alala, sa ilalim ng iyong gabay, kaming mga nakababatang kapatid ay magiging matagumpay. Naghintay si Devin na matapos si Rose Ann at agad na ngumiti. Bilang isang senior, tiyak na alam niya kung sino si Rose Ann. Maaaring mukhang bata si Rose Ann, ngunit isa rin siyang napakatalinong tao. Dati siyang isa sa mga alamat ng Feiyang College. Pagkatapos ng kanyang pagtatapos, naglakbay siya sa lahat ng dako at ang kanyang lakas ay mabilis na bumuti. Nang bumalik siya bilang isang guro, ipinakita rin niya ang kanyang malakas na kakayahan. Ngayon, hindi lamang siya nasa pagtatapos na ng paglikha ng mundo, kundi ang mga estudyanteng tinuruan niya ay lubos ding namumukod tanging talento. Kung hindi dahil sa kanyang kakulangan ng karanasan, marahil ay magkakaroon ng isa pang pangalawang dekano ang kolehiyo ng Feiyang. Devon, magaling ka sa pananalita, pero ang mga nakababata mong kapatid ay pawang mahuhusay, paano ka naman? Mananatili ka pa rin ba sa Batang Eagle Peak at maghihintay sa susunod na grupo ng mga nakababatang kapatid? Nakangiti pa rin si Rose Ann, ngunit may bahid ng pangungutya sa mga mata niya nang tumingin siya kay Devon. Medyo nahiya si Devon, na bibihira lang mangyari. Umubo siya at mabilis na sumagot ng nakangiti, paano nangyari yan? Sa ilalim ng iyong gabay, tiyak na matatapos ko ang aking cultivation ngayong taon at makalipad sa kalangitan. Susundin ko ang landas na iyong tinahak noon at susunod sa iyong mga yapak. Magaling mangakit ang lalaking ito. Iniisip ko kung ganoon din kalakas ang kakayahan niyang makipaglaban. Hindi ba't ganoon din ang iniisip mo, little junior brother? Hindi napigilan ni Natalie na magpadala ng isa pang mensahe kay Terence. Huwag mo siyang alalahanin, tahimik na lang natin siyang panoorin. Bahagyang ngumiti si Terence. Si Rose Ann man o si Devon, hindi sila espesyal sa kanya. Tumango si Natalie at hindi na nagsalita pa, kung sakaling mapansin siya ni Rose Ann. Sige, alam kong ikaw, Devon, ay isang henyo. Magsikap ka sa hinaharap. Ngayon, ituloy natin. Casual na ikinumpas ni Rose Ann ang kanyang kamay. Matapos putulin si Devon, sandali siyang tumigil. Nasaan tayo kanina? Guro, sabi mo hindi kita naturuan ng maayos. Si Bernard, ang tapat na batang ito, ay talagang tapat. Diretso niyang sinabi ang mga salita ni Rose Ann. Tinampal ni Ryan ang noo niya. Kinamumuhian niya ang sarili dahil hindi niya tinahi ang bibig ng lalaking ito kanina. Oo. Hindi, anong ibig mong sabihin na hindi kita tinuruan ng maayos? Ang sabi ko ay parang hindi kita tinuruan ng maayos. Itong estudyanteng ito, alam mo ba na madaling mabugbog kung ilalabas mo ang mga bagay-bagay nang wala sa konteksto tulad nito? Ang ngiti ni Rose Ann ay parang bulaklak, ngunit isang mapanganib na liwanag ang sumilay sa kanyang mga kurbadong kilay. Malinaw na tuwang-tuwa siya na siya ang nambubugbog.
Nakaramdam si Bernard ng lamig sa kanyang likuran at muling hinaila siya ni Ruyan. Mabilis siyang yumuko at hindi nang ahas na magsalita. Kalimutan mo na yan, hindi ako makikipagtalo sa'yo ngayon. Ituloy na natin. Kumaway si Roseanne, mukhang isang mapagbigay na guro na madaling kausap. Ngayon ang unang beses na makikilala ko ang lahat, kaya hindi ako masyadong sigurado sa sitwasyon ng bawat isa. Paano kung ganito, dapat ay mas pamilyar kayong lahat sa isa't isa. Pumili muna tayo ng class monitor at vice class monitor. Maaari nila akong katawinin para pamahalaan ang lahat at gabayan ang kanilang pang-araw-araw na cultivation. Hindi ako ang nakaisip nito. Regulasyon ito ng academy. Ang class monitor at vice class monitor ay may karagdagang credits. Tungkol naman sa pagkuha at paggamit ng credits, ipapaliwanag ko sa inyo ng detalyado mamaya. Hindi talaga interesado si Terence na maging presidente ng klase, kailangan lang niya ng sapat na kredito. Mas inaalala niya ang sarili niyang cultivation, isang bagay na sayang lang sa oras. Mas gugustuhin pa niyang gawin ito ng maayos kaysa sayangin ang oras. Ikaw siguro si Terence, di ba? Sabi ni Vice Principal Zhang, ikaw raw ang henyo na may pinakamataas na marka sa enrollment examination ngayong taon, at pinag-aagawan ka raw ng dalawang nangungunang paaralan. Hindi mo raw pwedeng sabihin na nag-aagawan ka, dapat sabihin mong iniimbitahan ka. Sa huli, pinili mo pa rin ang Feiyang College. Guro, gusto kong sabihin na maganda ang taste mo. Anong top school? Hindi ito maihahambing sa Feiyang College natin. Ano sa tingin mo? Gusto mo bang subukang tumakbo bilang class monitor? Biglang binago ni Roseanne ang usapan at tumingin kay Terence, tinatanong kung gusto nitong makipagkompetensya para sa class monitor. Malamang na binanggit ni Jinmo sina Terence at Natalie sa harap ni Roseanne, kaya interesado si Roseanne. Salamat sa iyong papuri, Instructor Mon. Gayunpaman, wala akong gaanong kumpiyansa na maging taga-subaybay ng klase dahil sanay na akong maging tamad. Natatakot akong wala akong magagawa para sa aking mga kapwa-disipulo. Kaya, mas mabuting hayaan ang isang taong may kakayahang pumalit sa posisyon ng taga-subaybay ng klase. Bahagyang ngumiti si Terence at ikinuyom ang kanyang kamao kay Roseanne bago tinanggihan ang mungkahi. 6,513. Ah, talaga. Sayang naman. Matagal na kitang inaabangan. Pero lahat naman tayo ay may kanya-kanyang pangarap. Dahil ayaw mo, hindi kita mapipilit. Tila medyo nadismaya si Roseanne, ngunit mabilis siyang bumalik sa normal. Ngumiti siya at tumango kay Terence, pagkatapos ay lumingon upang tingnan ito. Mayroon bang gustong tumakbo para sa class monitor? Maaari ka nang lumapit. Ayaw ni Terence na maging class monitor, pero hindi ibig sabihin noon ay ayaw na rin ng iba na maging class monitor. Bago pa matapos ni Roseanne ang sasabihin niya, sabay na humakbang sina Devin at Ruyan. Halata na pareho nilang gustong maging class monitor. Devin, wala kanjiye talaga. Ninakaw mo ang unang patio ng bagong klase ng estudyante, tapos ngayon gusto mo pang nakawin ang monitor ng klase ng bagong klase. Napaka-ambisyosa mo talaga. Malamang na hindi masyadong gusto ni Roseanne si Devin, kaya may bahid ng sarcasmo sa mga salita nito. Gayunpaman, lagi siyang nakangiti, kaya kahit kutsain pa niya ito, hindi iyon makakainis. Medyo nahihiya lang si Dev Indo, pero wala siyang anumang hinanakit kay Roseanne. Sa pananaw na ito, taglay ni Roseanne ang kakaibang alindog. Instructor Mon, bilang isang taga-subaybay ng klase, hindi ba dapat ay kaya mong pamunuan ang lahat sa kanilang paglilinang at pag-aaral? Sino pa ang masangkop para sa posisyon ng taga-subaybay ng klase kaysa sa akin? Ano man ang mangyari, ako ay isang taong may karanasan, at handa akong tumulong sa lahat. Sa ilalim ng aking pamumuno, ang aking mga nakababatang kapatid ay iyak na makakapagsigawan ng mga turo ng guro at makakagawa ng malaking pag-unlad araw-araw. Mabilis na inayos ni Devin ang kanyang kalooban. Habang sumasagot kay Roseanne, sinimulan niyang ideklara na makikipagkompetensya siya para sa posisyon ng class monitor. Bagamat tila walang kahihiyan siyang nagyayabang, may katuturan naman ang kanyang sinabi. Tama iyan. Mukhang mahusay ang napili mong maging taga-subaybay ng klase. Ruyan, may masasabi ka ba? Bahagyang tumango si Roseanne at humarap kay Ruyan. Kung wala si Devin at hindi kasali si Terence, si Ruyan ang magiging pinakamahusay na kandidato.
Instructor Moon, nasa ilalim ako ng impluwensya ng aking ama simula pa noong bata pa ako, at marami akong karanasan sa pamamahala at pag-coordinate ng mga pangkat. Maaaring wala akong gaanong karanasan gaya ng nakatatandang kapatid na si Devon, ngunit lahat tayo ay mga freshman, at ang mga freshman ay dapat na unti-unting matuto at lumago ng sama-sama. Kung ikukumpara, tila mas halata ang aking kalamangan. Tutal, sa ilalim ng iyong gabay, ang karanasan sa paaralan ay hindi gaanong mahalaga. Kaya kung i-coordinate ang pag-aaral ng lahat at makipagtulungan sa pagtuturo ng instructor. Iyan ang pinakamahalagang aspeto ng isang class monitor. Malumanay na ngumiti si Ruyan at mahinahong tinapos ang gusto niyang sabihin. Sa huli, hindi niya nakalimutang ikuyom ang kanyang mga kamao kay Roseanne at sa lahat ng mga estudyante. Kung pag-uusapan ang kilos, si Ruyan ay talagang mas mahusay kaysa kay Devon. Gaya ng sabi niya, ang isang batang Panginoon na nakapaligid sa Panginoon ng kaharian ng bundok mula pa noong bata pa siya ay may mabuting ugali. Napakagandang sabi. Mukhang angkop din si Ruyan na maging taga-subaybay ng klase. Medyo mahirap ito. Sa kasong ito, hindi na kailangang magsabi pa. Sa lugar na ito, iginagalang ang lakas, at kung sino man ang manalo ay siyang magiging taga-subaybay ng klase. Napakamot ng ulo si Roseanne at agad na nagdesisyon kung paano pipiliin ang class monitor. Natigilan ang ngiti sa mukha ni Ruyan, at gumalaw ang sulok ng labi ni Terence. Away. Hindi ba't lahat ay boto para dito? Kung alam lang niya na mangyayari ito, hindi sana lumaban si Ruyan. Tutal, hindi naman niya nilabanan ang unang patio. Sa kabilang banda, sayang naman na hindi siya lumaban sa halalan. Kung alam lang niya, pwede siyang makipag-away kay Devon at ilabas ang galit niya dahil sa engkwentro kahapon sa kalye. Lumingon si Terence kay Paeng. Natutuwa siya na hindi tumakbo ang lalaki para sa pagkapangulo ng klase, kung hindi ay sayang lang. Ang hindi niya alam ay ang nasa isip ni Paeng ay kung paano ibawas ang lahat ng kanyang mga kredito para makaalis siya sa kolehiyo ng Feyang ng mas maaga. Wala siya sa mood makipagkompetensya para sa pagiging monitor ng klase. Hindi siya natatakot na hindi magkaroon ng sapat na kredito. Mapapatalsik siya, pero may karapatan pa rin siyang mag-apply sa Feyang School sa ikalawang taon niya, isang taon siyang mahuhuli kay Terence noon, at hindi na niya kailangang mag-alala na madurage siya. Instructor Moon, hindi ba't ang kompetisyon para sa pangulo ng klase ay pinagpapasyahan sa pamamagitan ng boto ng lahat? Bakit pa tayo kailangang magpaligsahan para makapagdesisyon? Medyo sumasakit ang ulo ni Ruyan. Dahil gusto nilang magdesisyon sa pamamagitan ng isang kompetisyon, bakit niya sila hinayaan na magsalita tungkol sa deklarasyon ng kompetisyon? Hindi ba't mas magiging epektibo kung lahat ay magsisimulang mag-away? Nasabi ko na ba na ang presidente ng klase ay pinagpapasyahan sa pamamagitan ng botohan? Karamihan sa mga estudyanteng iyon na nagsusulat ay nagmula sa inyong rehiyon ng bundok. Kung boboto tayo, hindi ba't magiging malinaw ang resulta sa isang sulyap? Nakangiting itinuro ni Roseanne si Bernard at ang iba pang mga rehistradong estudyante, at namula si Ruyan. Sa katunayan, kung boboto sila, nakakuha siya ng mahigit kalahati ng mga boto, kaya walang dapat pag-usapan. Ruyan Meyer, may problema ka ba sa kompetisyon? O inisip ba niya na hindi siya kapantay ni Devon, kaya gusto na niyang sumuko? Kung natatakot ka, sabihin mo lang. Hindi ka pagtatawanan ng guro. Talagang napakahusay ng husay ni Roseanne sa panunokso. Kahit ayaw makipaglaban ni Ruyan kay Devon noong una, kailangan niya itong gawin ngayon. Kinailangan niyang aminin na natatakot siya kay Devon sa harap ng napakaraming estudyante. Paano siya mabubuhay sa Feyang College noon? Gusto pa rin ba niyang manahin ang posisyon ng kanyang ama bilang domain lord? Lalo na si Roseanne, ang napakagandang babaeng tagapagturo na ito. Sabi niya hindi niya ito pagtatawanan, pero hindi nawala ang ngiti sa mukha niya. Halatang puno ito ng pangungutya. Hindi talaga ito matitiis. Guru Moon, ang galing mo talagang magbiro. Paano ako, Ruyan, matatakot? Hindi ko hinamon ang unang patio dahil nirerespeto ko ang nakatatandang kapatid na si Devon. Sapat na ang ganitong uri ng paggalang. Ngayon na nagkataon lang na pareho kaming gustong maging taga-subaybay ng klase ni na nakatatandang kapatid na Devon, hayaan ninyong samantalahin ko ang pagkakataong humingi ng payo kay nakatatandang kapatid na Devon.
Napakababa ng ugali ni Ruyan, ngunit ang kanyang ugali ay napakatigas, na siyang tugon kay Rose Ann. Hahaha, matagal ko nang naririnig ang henyong pangalan ni Ruyan. Dahil gustong humingi ng payo sa akin ni Junior Brother Meyer, bilang iyong nakatatandang kapatid, natural lang na ako ang magturo sa iyo. Halika, hayaan mong bigyan ka ng magandang payo ng iyong nakatatandang kapatid. Mayabang na tumawa si Devin at dumiretso sa training area ng teaching hall. Napakagaling, Ruyan, hindi mo ako binaygo. Sige, gawin mo ng maayos, may tiwala ako sa iyo. Pumalakpak si Rose Ann habang nakangiti, hudyat kay Ruyan na sumunod. Pinilit ni Ruyan na ngumiti. Hindi niya alam kung bakit, pero pakiramdam niya ay niloko siya ng magandang girong ito. Pagkatapos lumabas sa entablado ng martial arts, nailabas na ni Ruyan ang lahat ng kanyang iniisip at pumasok sa isang estado ng matinding konsentrasyon. Junior Brother Meyer, huwag kang kabahan. Magpipigil ako sa iyo, kaya huwag kang mag-alala. Bukod pa rito, dahil nakabantay si Instructor Moon mula sa gilid, hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa iyong kaligtasan. Si Devin naman ay walang pakialam gaya ng dati. Akala ni Terence ay sinusubukan lang ng lalaki na manhid ang kanyang kalaban. 6,514. Kasama ang nakaraang pambobolang pambubulabog, malamang ay sinusubukan niyang pukawin si Ruyan. Ang lalaking ito, si Devin, ay hindi minamaliit si Ruyan nang lumitaw ito. Sa kasamaang palad, hindi man lang ito napaniwala ni Ruyan, at ang kanyang mga salita ay walang gaanong epekto. Siyempre, posible rin na si Ruyan ay masyadong nagalit kay Rose Ann, kaya hindi niya pinansin ang pang-aasar ni Devin. Senior Brother Devin, please. Bahagyang ikinuyom ni Ruyan ang kanyang mga kamao at nagseryoso. Naglalaban lang sila mula sa iisang sekta, kaya hindi sila naglabas ng kani-kanilang mga armas. Sa halip, handa silang lumaban gamit ang kanilang mga kamay lamang. Kung tungkol naman sa kung gagamit ba sila ng kanilang mga armas sa susunod, depende iyon sa kanilang magiging performance sa hinaharap. Junior Brother Meyer, mauna ka na. Bilang isang senior brother, dapat ko munang hayaan si Junior Brother na umalis. Mayabang na ikinumpas ni Devin ang kanyang kamay, na parang hindi niya sineryoso si Ruyan. Sa katunayan, kung hindi niya talaga sineryoso si Ruyan, hindi niya sana hahayaang si Meyer ang unang gumawa ng hakbang. Hahayaan niya sana siyang gumawa ng 3 o 5 hakbang. Dahil ganoon nga, hindi ako magiging magalang. Tumanggaw si Ruyan, tinapik ang kanyang mga paa, at direktang sumugod kay Devin. Humagalpak ng tawa si Devin, at sumabog ang kanyang aura. Agad na nabunyag ang kanyang aura. Bagamat pareho silang nasa antas ng dakilang katuparan, si Devin ay nasa antas ng paghati ng bundok na may kaisipan, habang si Ruyan ay kakapasok pa lamang sa dakilang katuparan. Mayroon pa ring puwang sa pagitan nila. Si Ruyan, na akmang susugod kay Devin, ay biglang tumigil. Gamit ang dulo ng kanyang kaliwang paa bilang ehe, agad niyang inikot ang kanyang katawan at lumapit sa kanang bahagi ni Devin nang may pag-ikot, sinuntok ang leeg nito. Kung tatama ito, si Devin ay malubhang masusugatan o mamamatay, at malamang na mawawala ang kanyang kakayahang lumaban. Gayunpaman, hindi ganoon kadaling tinamaan ni Ruyan si Devin. Hindi siya gumalaw, ngunit ang kaliwang kamay niya ay naging kuko at biglang hamarang sa kanyang leeg, at madaling nahawakan ang kamao ni Ruyan. Wow! Boom! Nagbanggaan ang tunay na chi ng dalawa, na nagdulot ng mababang sonic boom at sunod-sunod na aftershock. Junior Brother Meyer, hindi ka sapat ang lakas. Natatakot ako na mahihirapan kang manalo laban sa akin. Mahinahong tinapos ni Devin ang kanyang mga salita. Kasabay nito, hinailan niya pabalik ang kamao ni Ruyan at ginamit ang kanyang kanang siko upang atakihin ang ibabang bahagi ng tiyan ni Ruyan. Kapag tumama ito, malamang na magdurusa si Ruyan ng malaking kawalan. Hindi sumagot si Ruyan kay Devin. Binawi niya ang kanyang kamaong nasalo at sabay na sinipa pataas gamit ang kanyang tuhod, na tumama sa siko ni Devin. Ang mga daliri ng kabilang kamay ay parang mga kutsilyo, mabilis na hiniwa ang palso ni Devin at napilitan siyang bitawan ang kamao ni Ruyan.
Ang pagtama ng tuhod at siko ay may tiyak na epekto, at hindi napigilan ni Devon ang kamao ni Ruyan gamit ang lahat ng kanyang lakas, kaya natapos ang mabilis na palitan ng salita na ito. Mabilis silang naghiwalay at muling tumigil. Wala ni isa sa kanila ang nakakuha ng anumang kalamangan. Junior Brother Meyer, hindi naman masama ang martial arts mo. Sige lang. Tumawa si Devon at ikinawit ang daliri kay Ruyan. Hindi nagsalita si Ruyan. Hindi sila gumamit ng anumang teknik sa martial arts ngayon. Ginagamit lang nila ang kanilang tunay na chi at totoong kamao para subukan ang isa't isa. Halos natuklas na nila ang pangunahing lakas ng isa't isa sa sandaling iyon ng banggaan. Kung pag-uusapan ang kapal ng tunay na enerhiya, mas magaling talaga si Devon. Gayunpaman, ang resulta ng isang labanan ay hindi kailanman napagpasyahan ng tunay na enerhiya lamang. Ito ay higit na tungkol sa kahusayan ng mga pamamaraan ng martial arts ng isang individual. Dahil hindi intensyon ni Devon na unang kumilos, hindi na kinailangang maging magalang ni Ruyan. Tinapik niya ang kanyang paa at muling sumugod kay Devon. At sa pagkakataong ito, gumamit siya ng medyo ordinaryong martial technique sa mountain domain na ito para itama ang kamao na tumatagos sa bundok. Medyo luma na ang pangalan, at ang lakas ng galaw ay napaka-ordinaryo rin. Ang tanging bentahe ay maaaring sapat ang lakas ng impact, at maaari nitong himukin ang gumagamit na dagdagan ang kaunting bilis. Kadalasan, ang galaw na ito ay hindi man lang ginagamit para sa pag-atake, kundi para bumilis. Naikuyom ni Devon ang kanyang mga labi sa paghamak. Ang paggamit ng kamao na tumatagos sa bundok upang harapin siya ay pagmamaliit sa kanya. Ang ganoong ordinaryong galaw ay hindi maaaring magdulot ng anumang banta sa kanya. Paipakita kung gaano siya kalakas, hindi umiwas si Devon. Ginamit din niya ang kamao na tumatagos sa bundok para salubungin ang kamao ni Ruyan. Dahil ang kanyang tunay na chi ay isang kalamangan, kailangan niya itong gamitin ng husto. Tiyak na may kalamangan si Devon sa isang direktang laban kay Ruyan, kaya wala siyang pag-aalinlangan. Isang mapagmataas na ngiti ang sumilay sa mukha ni Ruyan. Alam niyang mas malakas ng kaunti si Devon kaysa sa kanya, paano siya magiging ganoon katanga para makipaglaban dito. Ang kamaong tumatagos sa bundok ay isa lamang pain, at ginamit ni Devon ang parehong galaw laban sa kanya gaya ng inaasahan niya. Nagbanggaan sa ere ang dalawang kamao ng walang anumang kakaibang paraan. Sa sandaling magdikit ang mga ito, ang buong braso ni Ruyan ay nagkaroon ng isang kahangahangang pagbabago-bago na nagpawala ng lahat ng kapangyarihan at pagkatapos ay gumanti ng atake. Ito ay isang atake na pinagsama ang kapangyarihan ng tunay na chi ng dalawa, at ito rin ang pinakamagandang resulta na makakamit niya. Paglipat ng bituin. Ito ang sukdulang teknik sa pakikipaglaban ng pamilya ng Lord sa domain ng Mountain Domain. Hindi ito maaaring linangin maliban kung sila ay nasa yugto ng profound. Naantala si Ruyan sa pagpasok sa akademya dahil nalinang niya ang stellar transposition. Nakakatuwa naman ang galaw na ito. Lumiwanag ang mga mata ni Terence. Interesado siya sa galaw ni Ruyan. Sa kasamaang palad, hindi niya masyadong binigyang pansin ang galaw na iyon ngayon, kaya hindi niya nakita ang sekreto sa likod nito. Nabigla si Devon. Hindi niya talaga inaasahan na biglang gagamit si Ruyan ng ganoong galaw. Gayunpaman, ang lakas ng kamaong tumatagos sa bundok ay hindi kahanga-hanga. Kahit na pagsamahin niya ang tunay na enerhiya ng dalawang tao, medyo nataranto lang siya. Hindi yun sapat para mabaigo siya. Umatras at umiikot kasabay ng impact ng marahas na true energy, hindi nakalimutan ni Devon na gumanti ng atake habang pinapahina ang atake ni Ruyan. Bukod sa kanyang kaliwang binti na ginamit bilang suporta, ang kanyang kanang binti ay direktang tumilapon pataas sa kalangitan na parang letigo na may walang kapantay na kapangyarihan. Ang binting nakakasipa sa langit. Ito ay isang karaniwang kasanayan sa pakikipaglaban na laganap, ngunit ang pinakamalaking bentahe nito ay ang pagkakaroon nito ng sapat na lakas ng pagsabog, sapat na bilis, at isang napakalakas na biglaang pagkabigla. Sa oras na ito nga ang pinakaangkop. Minsan, ang kailangan para malaman ang resulta ng labanan ay isang simple at praktikal na pamamaraan sa pakikipaglaban. Hangga't tama ang tiyempo, kaya nitong tapusin ang kontra-atake. Tunay ngang kahanga-hanga ang galaw ni Devon. Hindi niya nagawang lutisin ang atake ni Ruyan, ngunit ang kanyang kontra-atake ay lampas sa inaasahan ni Ruyan.
Kaya naman, muntik na silang dalawa na tamaan ng sabay. Ang tanging kaibahan lang ay nawala ang sentro ng grabidad ni Devin matapos umikot ng walang tigil sa entablado ng martial arts at tuluyang bumagsak sa lupa. Nabigla si Ruyan at napatalsik dahil sa sipa. Nagkataon na nakatayo siya sa gilid ng entablado ng martial arts. Bagamat wala siyang natamo na anumang pinsala, lumipad na siya palabas ng martial arts stage nang lumapag siyang muli sa lupa. 6,515. Pagkalabas niya sa hanay ng martial arts stage at paglapag sa lupa, natalo siya. Pagkatapos lumapag sa lupa, si Ruyan ay nalilito pa rin. Malinaw na siya ang may kalamangan, ngunit siya ang agad na natalo sa kompetisyon. Hindi niya ito matanggap. Sayang naman, natalo pa talaga si Ruyan. Napabuntong hininga si Natalie. Dahil hindi niya gusto si Devin, natural na susuportahan niya si Ruyan. Masyadong kaunti ang karanasan ni Ruyan sa pakikipaglaban, kaya sinamantala ni Devin ang pagkakataon. Wala na tayong magagawa tungkol dito. Tutal, mas may karanasan si Devin, at ang kanyang lakas ay talagang bahagyang mas malakas kaysa kay Ruyan. Bahagyang ngumiti si Terence habang sinasabi ang kanyang tapat na komento. Sa katunayan, ang sikretong sining ng pamilya ni Ruyan ay nagbigay na sa kanya ng kalamangan. Kung hindi lang ito kompetisyon kundi laban, maaaring may pagkakataon si Ruyan na manalo. Sa kasamaang palad, ang isang kompetisyon ay isa pa ring kompetisyon. Isang maliit na pagkakamali na ang nagtakda ng resulta. Ruyan, mahusay ang laro mo, pero marami pa ring dapat pagbutihin. Magsikap ka sa hinaharap at sa susunod ay mabawi mo ang posisyon ng class monitor. Hindi na ginamit ni Roseanne ang kanyang panunuya sa pagkakataong ito. Mainit pa niyang inalaw si Ruyan. Salamat, Instructor Mon. Binabati kita, Senior Brother Devin, sa pagiging class monitor. Bumalik sa katinoan si Ruyan. Bagamat medyo ayaw pa rin niya sa kanyang puso, nakabawi na siya ng katahimikan sa unang tingin at binati pa niya si Devin ng may paggalang. Ha. Junior Brother Meyer, huwag kang panghinaan ng loob. Magaling ka na, pero wala ka nang magagawa pa tungkol dyan. Magsikap ka, at kapag umalis na ako sa klase mo, ikaw na ang magiging class monitor. Mayabang pa rin si Devin. Sumanghel si Ruyan sa kanyang puso, ngunit hindi siya nagsalita. May hangganan ng pagiging maginoo. Mapapahiya niya ang sarili niya kung magpapatuloy siya sa pakikipag-usap kay Devin, kaya tumalikod si Ruyan at bumalik sa gitna ng team. Sige, ngayong napili na ang class monitor, pagdesisyonan na natin ang class monitor ni Vice. Hindi pinansin ni Roseanne si Devin at casual na ibinalik ang usapan sa monitor ng klase ng Vice. Instructor Mon, may problema ba kung ako ang magiging taga-subaybay ng klase ng Vice? Si Ruyan, nakababalik lang sa team, ay agad na tumangala at nagtanong. Walang class monitor, pero hindi rin naman masama ang vice class monitor. Gayunpaman, maaari siyang magkaroon ng mga espesyal na pribilehiyo, mapagkukunan, kredito, at pangalagaan ang sarili niyang mga tao. Sa pagkakataong ito, dapat niyang makuha ito. Ikaw ang magiging monitor ng klase ng Vice. Hindi naman malaking problema yun, pero hindi mo naman yun mapagdedesisyonan. Nakangiti pa rin si Roseanne na parang bulaklak, ngunit ang mga salitang sinabi niya ay nagpadurog sa puso ni Ruyan. Nagsimula siyang makaramdam ng hindi magandang kutob. Instructor Mon, magkakaroon pa rin ba tayo ng kompetisyon? Walang problema, kung sino man ang gustong makipagkompetensya para sa posisyon ng Vice Class Monitor ay maaaring makipagkompetensya sa akin. Paano kung pumunta muna ako sa martial arts stage at hintayin na hamanin ako ng lahat? Determinado si Ruyan na makuha ang posisyon ng Vice Class Monitor. Nakalaban na niya si Devin ng isang beses, kaya hindi na mahalaga kung lumaban pa siya ng ilang beses. Mula sa pananaw ni Ruyan, maliban sa misteryosong si Terence, wala nang ibang tao sa grupong ito na kailangan niyang pag-ingatan. Sa kabilang banda, ayaw ni Terence na maging presidente ng klase, kaya walang paraan para lumaban siya para sa vice-presidente. Tiyak na tatanggapin niya ang hamon. Nang makita ang masigla at mapanghamak na tingin ni Ruyan, nahiya si Roseanne na putulin ang kanyang takbo ng pakikipaglaban kung hindi siya kumbinsido. Bueno, Ruyan?
Ang Vice Class Monitor ay hindi napili sa pamamagitan ng kompetisyon, kaya hindi na kailangang maglagay ng martial arts stage. Nang makitang paakyat na sa entablado si Ruyan, napangiti na lang si Roseanne at pinigilan ito. Hindi ba kompetisyon? Maaari kayang napili sila sa pamamagitan ng boto. Tuwang-tuwa si Ruyan. Kung ganoon nga, mas sigurado pa nga. Pero ano ang meron sa masamang hula na ito? Pakiramdam ni Ruyan ay hindi ganoon ka-simple ang mga bagay-bagay. Pero kung hindi ito rekomendasyon sa sarili, kompetisyon, o boto, paano nila mapipili ang monitor ng vice class? Malalaman agad ni Ruyan kung paano pumili. Hindi ito botohan, dahil ang pangunahing gawain ng vice class monitor ay ang makipagtulungan sa class monitor. Sa isang tiyak na antas, siya ang assistant ng class monitor, kaya ang class monitor ang nagpapasya. Kapag napalitan na ang class monitor, papalitan na rin ang vice class monitor. Siyempre, kung nais ng bagong class monitor na panatilihin ang vice class monitor, ayos lang din iyon. Ngumiti si Roseanne nang may paghingi ng tawad kay Ruyan at ipinaliwanag dito ang mga patakaran. Kumaibot ang sulok ng bibig ni Ruyan. Si Devin na ba ang magdedesisyon kung sino ang magbabantay sa vice class? Magiging kakaiba kung siya na ang magdedesisyon. Kung titingnan ng kahalayan ng lalaking iyon, halata na ang napili niyang vice class monitor ay isang magandang babae, at malamang ay si Natalie. Sa sandaling ito, pagod na pagod si Ruyan. Gusto lang niyang makakuha ng mas maraming academic credits. Kailangan pa ba niyang gawin ito? Hindi man lang siya binigyan ng pagkakataon. Ha, Junior Brother Meyer, huwag kang mabaygo. Kapag ikaw na ang naging class monitor, pwede mong piliin ang vice class monitor. Pasensya na, pero ito na ang karapatan ko ngayon. Kahit gusto ko talagang piliin ka para tumulong, sa tingin ko mas bagay si Junior Sister Natalie. Pasensya na. Naglakad si Devin papunta sa tabi ni Ruyan na may maangas na mukha. Ito ang pagyayabang ng nanalo. Hindi ito mapabulaanan ni Ruyan. Sino ang nagutos sa kanya na matalo kay Devin na ito sa kompetisyon? Gusto niya ang posisyon bilang vice class monitor, pero gusto naman itong ibigay ng kabilang panig sa isang magandang babae. Ano ang magagawa niya? Bilisan mo at hanapin mo ang kapatid niyang si Frida. Anong iniisip mo? Nandito ang kapatid niyang si Frida. Hindi niya maaaring hayaang makalapit ito kay Devin, ang walang hiyang ito. Hindi ba't parang tupa ang pinapasok nito sa bibig ng tigre? Natalie, pinili ka ni Devin bilang vice class monitor ng bagong klase. Handa ka bang tanggapin ito? Tumingin si Roseanne kay Natalie nang nakangiti. May mga nagsasabi na ayaw ng magagandang babae sa ibang magagandang babae, pero para kay Roseanne, napaka-cute ni Natalie. Bukod pa rito, disipulo siya ni Jinmo, kaya napakabait niya kay Natalie. Huwag. Hindi ako ang monitor ng klase ng vice, bakit ako makikipagtulungan sa kanya? Simple, direkta, at mapagpasyang tinanggihan ni Natalie ang imbitasyon ni Devin na maging monitor ng vice class. Biro yan. Isa lang naman yang vice-chairman. Kung si Terence ang chairman, hihilingin niya agad na maging isa. Mas mabuti pang pumunta sa magandang lugar. Junior Sister Natalie, huwag kang mag-alala. Hindi kita hihilinging makipagtulungan sa akin kung ikaw ang vice class monitor. Makikipagtulungan ako sa iyo at gagawin ko ang anumang sabihin mo. Ano sa palagay mo? Hindi susuko si Devin dahil lang sa mga salita ni Natalie. Agad siyang humakbang paarap at ngumiti. Devin, hindi ba't hindi nararapat na ikaw ang maging class monitor ng ganito? Sa tingin ko ay hindi ka kasing angkop ng class monitor ni Ruyan. Bahagyang ngumiti si Terence, halos hilingin na kay Devin na bumaba sa pwesto. 6,516. Instructor Mon, sa tingin ko na itinatrato ni Senior Brother Devin ang class monitor bilang isang larong pambata. Masyadong hindi ka panipaniwala para sa isang taong ganoon na maging class monitor natin, kaya hinihiling ko na muling ihalal natin ang class monitor. Dahil nawalan na ng bait si Ruyan, mas mabuting sundin na lang niya ang sinabi ni Terence at magsimulang muli. Huwag kang mag-ingay. Sa tingin mo ba ay laro bata lang ang pagpili ng class monitor? Ikinumpas ni Roseanne ang kanyang kamay at tinitigan sina Terence at Ruyan.
Gayunpaman, ang ganitong uri ng ngiti ay parang panghihikayat at walang anumang panghadlang. Matapos siyang titigan ng masama, lumingon si Roseanne kay Devon. Devon, dapat kang mag-isip bago magsalita. Dahil ikaw ang class monitor, hindi ka maaaring magsalita ng walang katuturan ayon sa gusto mo. Hindi kita sisisihin sa pagkakataong ito dahil ito ang iyong unang pagkakasala, ngunit kung gagawin mo itong muli, kakailanganin ko talagang pumili muli ng isang class monitor. Instructor Mon, wala man lang akong sinabi. Bakit ka nakikinig sa mga sinasabi ng mga natalong general na iyon? Malakas na reklamo ni Devon, ngunit agad niyang inamin ang pagkatalo sa harap ng nakangiting tingin ni Roseanne. Sige, Instructor Mon. Makikinig ako sa iyo. Paano naman ang monitor ng klase ng Vice? Natalie, malaking tulong talaga para sa iyo ang maging Vice Class Monitor. Sinabi sa akin ng iyong amo, si Deputy Dean Zhang, na mahina ka pa rin at kailangan mong mag-focus sa pagbuo ng pundasyon. Kakapusin ka sa mga cultivation resources at iba pa. Kung kaya mong maging Vice Class Monitor, marami kang magiging bentaha sa aspetong ito. Kung alam lang ito ni Vice President Zhang, tiyak na gagawin kanyang Vice Class Monitor. Isa pa, kung hindi ka masaya pagkatapos mong maging Vice Class Monitor, pwede ka namang magbitiw. Bakit hindi mo subukan ngayon? Hindi pinansin ni Roseanne si Devon at sinubukang hikayatin si Natalie gamit ang isang palakaibigang ngiti. Hindi nagsasalita para kay Devon si Roseanne, pero ang iniisip niya talaga ay si Natalie. Sa katunayan, ang unang plano ni Roseanne ay para makuha ni Terrence ang posisyon bilang class monitor, at pagkatapos ay natural na si Natalie ang magiging vice class monitor. Ayon kay Jinmo, kung gusto ni Terrence na lumaban para sa posisyon ng class monitor, hindi mananalo si Devon. Ang dapat lang alalahanin ay baka ayaw ni Terrence na lumaban para sa posisyon ng class monitor. Tulad ng inaasahan ni Jinmo, wala man lang interes si Terrence na maging presidente ng klase. Hindi malapit sina Roseanne at Terrence, at ayaw siyang ipaglaban ni Terrence, kaya walang masabi si Roseanne. Gayunpaman, partikular na hiniling sa kanya ni Jinmo na pangalagaan ang Natalie, kaya natural lang na gusto ni Roseanne na tanggapin niya ang posisyon ng Vice Class Monitor dahil gusto siya ni Devon. Sa anumang kaso, maituturing itong pagkumpleto ng kalahati ng orihinal na plano. Mabuti na lang at nakapagpaliwanag siya kay Jinmo. Matapos marinig ang mga salita ni Roseanne, biglang nag-atubili si Natalie, hindi dahil sa mga mapagkukunan at kredito, kundi dahil ang mga salita ni Roseanne na inaasahan din ni Deputy Dean Zhang ay nakaantig sa kanya. Sa huli, si Natalie ay isa pa ring matalinong babae. Ang kanyang Panginoon, si Jinmo, ay napakabuti sa kanya. Kapag may pagkakataon, natural lamang na ayaw niyang bigwan ang kanyang Panginoon. Nang makitang lumingon si Natalie upang tingnan siya, ngumiti si Terrence at tumango. Tama si Roseanne, talagang kailangan ni Natalie ng mas maraming mapagkukunan at pribilehiyo upang mapabuti ang kanyang sarili sa yugtong ito. Hindi lang ito basta pagpapalakas. Isa rin itong paraan para mas lalong matuklasan ang potensyal mula sa kasalukuyang antas. Walang masama sa pagiging taga-subaybay ng klase ng Vice at pagkakaroon ng mas maraming resources. Kung tungkol naman kay Devon, hindi siya papansinin ni Terrence. Kung patuloy niyang kinukukulit si Terrence, ipapaalam niya rito na ang pananatili niya sa bagong klase ng isang taon ay hindi nangangahulugang siya ang magiging hari ng klase. May posibilidad na mabugbog siya. Sige, kung ganoon ako ang magiging vice-presidente. Sa pagsang-ayon ni Terrence, sa wakas ay nakapagdesisyon na si Natalie at pumayag na maging vice-chairman, pero may kondisyon ako, at iyon ay, hindi ako makikinig sa mga utos ni Devon. Ako ang gagawa ng sarili kong mga desisyon. Kung magkamali ako ang mananagot. Sa madaling salita, sabihin mo kay Devon na layuan niya ako. Natuwa si Devon na pumayag si Natalie, ngunit hindi niya inaasahan na mangyayari ang ganoong bagay. Gusto niyang si Natalie ang maging vice class monitor para mas makausap niya ito. Kung wala siyang ganitong kaiginhawahan, hindi ba't masasayang lang ang mga pagsisikap niya? Sige, kung ganoon ay maayos na. Walang pakialam si Roseanne sa nararamdaman ni Devon at masayang nakipagkasundo kay Natalie. Sa pagkakataong ito, si Devon naman ang nalulumbay.
Bakit niya naramdaman na parang naghukay siya ng butas para sa sarili niya? Matapos piliin si Natalie bilang deputy class monitor, tila ba wala na siyang kwenta bilang class monitor. Sa wakas ay medyo gumaan na ang pakiramdam ni Ruyan. Lihim siyang natuwa na makitang masama ang loob ni Devon. Sa susunod, tiyak na babalik siya sa pwesto bilang class monitor at iinisin si Devon. Pasensya na po, mentor. Magre-report na po ang freshman na si Frida para sa duty. Nang matapos ang usapin ng class monitor at vice class monitor, isang batang babae ang sumugod mula sa pinto. Matagal na itong napansin ni na Rose Ann at Terence, dahil sa kanilang makapangyarihang pandama sa espiritu, ngunit walang unang babanggit nito. Hindi pa huli ang lahat para pag-usapan ito pagkatapos dumating ang mga tao. Nakababatang kapatid na babae. Tuwang-tuwa si Ruyan nang makita niya ang babae. Kahapon lang siya nagpadala ng mensahe pabalik na sinasabi sa kanyang ama na ang Fayang College ay may mga karagdagang pwesto at maaaring tanggapin si Frida. Kung papayag ang kanyang kapatid, maaari itong pumunta sa Fayang College. Gayunpaman, wala nang gaanong pag-asa si Ruyan. Tutal, maaari naman sanang makapasok si Frida sa Fayang College. Iniwan niya ang lugar dahil galit siya rito. Ngayong may isa na namang lugar, maaaring hindi na siya makapunta sa Fayang College. Hindi niya inaasahan na makakapunta siya agad sa pagsisimula ng klase ngayon. Nang makita si Ruyan na tumatakbo palapit ng may pinanibik, lumingon si Frida at ang kanyang nakapusod na buntot ay umindayog sa harap niya. Hindi man lang niya tiningnan ang kanyang kapatid na tumatakbo palapit at malamig na sinabi, "Sino ka? Malapit na ba tayo? Hindi ba tayo malapit?" Natulala si Ruyan. Magkasama na silang dalawa simula pa noong sila ay ipinanganak. Kung hindi sila malapit, kailangan pa ba nilang ilagay ang mga ito sa isang palayok para makapagluto ng magkasama? Kailangan mo pa bang magdagdag ng kaunting asin at magbadbad ng sibuyas o kung ano pa man? Sok! Hindi ko siya kilala. Huwag kang umasta na parang magkakilala tayo, nakakahiya talaga ang ganyang kalaking paraan ng pananakit. Mayabang nang umisi si Frida, saka tumalikod at naglakad patungo kay Rose Ann, naiwan si Ruyan na nakapusod at umiindayog. Gusto na talagang magpakamatay ni Ruyan. Wala naman siyang dapat ipag-alala ng ganito katindi, pero sinabi ng sarili niyang kapatid na hindi niya ito kilala at sinubukan pa siyang saktan. Sino ang kakausap niya? Ang hirap naman ng pamilya. Sa kabilang banda, tuwang-tuwa sina Terence at Natalie nang makita ito. Halos magkapareho ang mga katangian ng mukha ng kambal na Dragon at Phoenix, ngunit dahil sa magkaibang ugali at kasarian, sila ay naging dalawang magkaibang tao. Ang isa ay gwapo habang ang isa naman ay maganda, ngunit pakiramdam ni Terence ay kung magbibihis lalaki si Frida, magiging kamukha niya ang kanyang kapatid. 6,517. Ano kaya ang mangyayari kung magbibihis babae si Ruyan? Aba, masyadong maganda ang tagpong iyon para isipin, kalimutan mo na yan. Baka siya ang tinutukoy ng babaeng agila. Guro, ako si Frida. Kakatanggap ko lang ng admission notice kahapon. Pasensya na sa pagkahuli ko ngayon. Bagamat kasing bata at kasing ganda ni Natalie si Rose Ann, halatang napakaganda ng mga mata ni Frida. Hindi niya nakilala ang maling tao. Lumapit siya at yumuko, inamin muna ang kanyang pagkakamali. Frida, alam ko, pero hindi ko inaasahan na darating ka ng ganito kabilis. Akala ko bukas o sa makalawa ka lang makakarating dito. Hindi naman masama, hindi naman masama. Mas magaling ka pa kaysa sa taong bigla na lang sumugod sa'yo. Tinapik ni Rose Ann si Frida nang nakangiti at hindi nakalimutang saksakin si Ruyan sa likod. Sa sobrang hiya ni Ruyan, gusto na niyang mamatay. Sino ba ang nasaktan niya? Halos nahulaan na niya na ang kwento ng walang awang pagtanggi ng kanyang kapatid sa kanyang kapatid ay kakalat sa kolehiyo ng Fayang sa loob ng maraming taon. Maraming taon. Junior Sister Meyer, ako ang class monitor ng bagong klase ng mga estudyante, Devon. Sa hinaharap, kung mayroon kang anumang hindi mo maintindihan o nahihirapan, maaari mong hanapin ang iyong senior brother na siyang anumang oras. Ang iyong senior brother na siyang ay mainitin ang ulo at puno ng sigasig, at mahilig siyang tumulong sa iba. Ako ang iyong senior brother at ang class monitor. Ano man iyon, dapat mo akong hanapin.
Natalo lang si Devon kay Natalie. Bigla siyang nakakita ng isa pang maliit na kagandahan at agad na naantig ang kanyang damdamin. Bagamat hindi pa niya lusang isinusuko si Natalie, palaging mabuti na mayroon pa siyang isa pang pagpipilian. Bukod pa rito, ang dalawang babaeng ito ay parehong kahangahangang mga tao. Ang isa ay direktang disipulo ni Deputy Dean Zhang, at ang isa naman ay anak ng Panginoon ng nasasakupan ng rehiyon sa kabundukan. Sino man ang kanyang mapapangasawa ay makakarating sa tugatog ng kanyang buhay. Senior Brother Yang, napakabuti mo talagang tao. Alam mo ba kung ano ang pinakagusto ko sa'yo? Tila walang anumang sama ng loob si Frida kay Devon. Mayroon siyang maliwanag na ngiti sa kanyang magandang mukha, at halos tunawin ng kanyang mga salita ang puso ni Devon. Sandaling naramdaman ni Devon na tamang desisyon ang isuko si Natalie at habulin si Frida. Gayunpaman, agad niyang napagdesisyonan na mas angkop para sa isang henyong tulad niya na habulin nilang dalawa. Junior Sister Ying Luo, ang daming magagandang punto ng nakatatandang kapatid mong si Diane. Hindi ko talaga alam kung alin sa kanya ang pinakagusto mo. Bakit hindi mo sabihin sa akin, at may pagpapatuloy natin ang magandang puntong ito ng magkasama sa hinaharap. Nagpakita si Devon ng isang ngiti na sa tingin niya ay pinakagwapo at kaakit-akit, naghihintay na marinig ang papuri ni Frida sa kanya. Ang isang inosenteng batang babae ang pinakamadaling lokohin. Tila sa kaunting pagsisikap pa, makukuha niya si Frida. Habang nakatingin sa maliwanag at magandang mukha ni Ruyan at nakikinig sa malinaw na boses na lumalabas sa kanyang mapupulang bibig, patuloy na ngumiti at eleganteng tumango si Devon bilang pagsang-ayon. Pagkatapos ay nakita niya na ang mga tao sa paligid niya ay nagsimulang magpigil ng kanilang tawa, at maging ang kanilang mga mukha ay halos mamula. Noon lamang niya naramdaman na may mali. Ano ang sinabi ni Frida ngayon lang? Mag-isip kang mabuti. Dahil nalulong siya sa sarili niyang mundo, hindi masyadong pinansin ni Devon ang mga salita ni Frida. Gayunpaman, matapos mag-isip ng mabuti, naalala pa rin niya. Pinakamagusto ko kapag lumalayo ka sa akin, nakatatandang kapatid na Devon. Kaya sana'y gawan mo ako ng pabor, nakatatandang kapatid na Devon. Hayaan mong mas magustuhan kita at sana'y layuan mo ako. At saka, dapat tayong magtulungan upang maisulong ang kabutihang ito. Ito ang mga pinakamasakit na salitang sinabi ni Frida gamit ang kanyang pinakamagandang ngiti. Kahit ang isang taong kasing kapal ng balat ni Devon ay lubos na natulala matapos maunawaan ang kahulugan sa likod nito. Kahit medyo pabigla-bigla ang mga salitang ito, hindi naman siya tanga. Matapos mag-isip sandali, bigla siyang nakaramdam ng hiya at galit. Ang eleganteng ngiti ni Devon ay tuluyang nagyelo sa kanyang mukha. Hindi masyadong nagsalita si Frida, ngunit ang bawat salita ay parang kutsilyo, malalim na sumasaksak sa puso ni Devon. Ang pinaka-nakakalungkot ay siya ang nagbigay ng mga kutsilyong ito kay Frida. Napakaraming magagandang katangian ang nakatatandang kapatid mo na si Diane. Hindi ko talaga alam kung ano ang pinaka-nagustuhan mo sa kanya. Ito ang sinabi niya. Pinakamagusto ko kapag lumalayo ka sa akin, nakatatandang kapatid na si Devon. Ito ang sinabi niya. Mainitin ang ulo at puno ng sigasig ang nakatatandang kapatid mong si Yang. Mahilig siyang tumulong sa iba. Ito ang sinabi niya. Kung gayon, sana'y pagbigyan mo ako, nakatatandang kapatid na Devon. Hayaan mong mas magustuhan kita at sana'y layuan mo ako. Ito ang sinabi niya. Sama-sama nating isulong ang meritong ito. Ito ang sinabi niya. Nariyan din ang kalamangang ito. Kailangan nating magtulungan upang madala ito sa mas mataas na antas. Ito ang sinabi niya. Biglang naramdaman ni Devon na hindi magandang desisyon para sa kanya na manatili sa klase ng mga bagong estudyante. Unang araw pa lang noon, bakit siya nakakaramdam ng pagod? Ano bang problema ng mga bagong estudyante nitong mga nakaraang araw? Bakit ba ang sama ng loob niya? Si Ruyan, na labis na nalulumbay ngayon, ay tuluyang nakalimutan na siya ay sinamantala lamang ng kanyang kapatid. Gayunpaman, nang makita niya ang ekspresyon ni Devon, tumawa siya nang malakas na nasaktan niya ang sarili. Sa isang kapatid na ganyan. Isinantibi ang problema nang hindi ko siya maabyutin ngayon. Kahit papaano sa ngayon, proud pa rin siya.
Itinaas ni Frida ang kanyang mga kamay sa kanyang mga balikat, ang kanyang mga palad ay nakaharap sa kanya at ang likod ng kanyang mga kamay ay nakaharap kay Devon. Pagkatapos, ang kanyang dalawang balingkinitan at puting mga palad ay ilang beses na gumalaw palabas, na nagpapahiwatig na si Devon ay maaaring magsimulang tumulong at mabilis na lumayo sa kanya. Isa na namang kritikal na tama ang nagdulot ng 10,000 pinsala. Gusto sanang magsalita ni Devon, ngunit wala siyang masabi, kaya tumalikod na lamang siya at umalis. Frida, magaling. Tumakbo si Natalie papunta kay Ryan at binigyan siya ng thumbs up. Ang palabas ngayon ay kahanga-hanga kaya't si Natalie ay nagkusa pa na lumapit at purihin siya. Matagal nang ayaw ni Natalie kay Devon. Sa pagkakataong ito, nataman niya ng husto ang ulo ni Frida, na natural lang na isang bagay na gusto niya marinig at makita. Maganda rin ang impresyon niya kay Frida, na ngayon lang niya nakilala. Pakiramdam niya ay isa itong babaeng maaaring maging kaibigan. At ikaw nga. Nang makita ni Frida si Natalie, nagliwanag din ang kanyang mga mata. Ang babaeng ito ay ipinanganak na may kakaibang pagkahumaling, kaya kakaunti ang mga taong hindi siya magugustuhan sa unang pagkakataon na makita nila siya, at hindi naiiba si Frida. Maging si Ryan o si Devon, walang ipinakitang awa si Frida. Ngunit sa harap ni Natalie, nagpakita siya ng taos-pusong ngiti. Tutal, natural lang naman na madaling mapalapit sa mga babae. Pasensya na at nakalimutan kong magpakilala. Ako nga pala si Natalie, at bago rin akong estudyante. Ikinagagalak kong makilala ka. Nakadilat ang dila ni Natalie. Napakawalang galang na bumati ng hindi nagpapakilala. Naramdaman na niya na ang matandang lalaking nakasuot ng damit daoist ay bastos nang makasalubong niya ito sa kalye. Hindi niya inaasahan na gagawin niya ang parehong pagkakamali ngayon. 6,518. Kumusta Natalie, ako si Frida. Natutuwa akong makilala ka. Hindi gaan marami ang mga babae sa mga bagong estudyante ngayon. Sana maging magkaibigan tayo. Magalang din na binati ni Frida si Natalie. Medyo magkapareho ang ugali ng dalawa sa ilang aspeto, kaya tila natural lang na maging magkaibigan sila. Hindi ba't magkaibigan na tayo? Matagal ko nang gustong sabihin sa lalaking yan na layuan niya ako. Kapag magkasama na tayo sa hinaharap, kapag mas malayo na siya sa'yo, mas lalayo na rin siya sa akin. Tinakpin ni Natalie ang kanyang bibig at palihim na tumawa. Naisip niya ang mga sinabi ni Frida ngayon lang, kaya naman natawa na naman siya. Hahaha, sa tingin mo rin medyo nakakainis ang lalaking yan, di ba? Nakakainis talaga siyang tao. Huwag kang mag-alala, kapag naglakas loob siyang lumapit sa atin sa hinaharap, papatayin natin siya. Tumawa si Frida at nagsimulang magplano kung paano niya patuloy na guluhin si Devon. Kawawa naman si Devon. Isa siyang magandang babae at paborito ng isang Ginoo. Bakit ba hindi siya popular? Ying Luo, magaling. Nakita ni Ryan na maganda ang mood ng kanyang kapatid, kaya bumalik siya rito, sinusubukang pagaanan ang loob nilang dalawa. Sino ka? Malapit na ba tayo? Lumingon si Frida at tumingin sa kanyang kapatid ng may blangkong mukha. Hindi ako pamilyar. Kumaibot ang bibig ni Ryan. Tumalikod siya at umalis. Ayaw na niyang maulit ang trahedyang nangyari, kung hindi ay magiging isang kubyertos lang siya. Anong nangyayari sa pagitan ninyo ng kapatid mo? Nasaktan ka ba niya? Tinakpin ni Natalie ang kanyang bibig at muling tumawa, pagkatapos ay direktang nagtanong kay Frida, ang walang anumang pag-aalinlangan. Kakakilala pa lang nilang dalawa, pero parang matandang magkaibigan na sila sa unang pagkikita, na para bang matagal na silang matalik na magkaibigan. Mahirap ngang intindihin ang interaksyon ng mga tao. Huwag mo na siyang pansinin. Hindi niya nga alam kung ano ang nagawa niyang mali. Kapag may oras tayo, sabay natin siyang turuan ng leksyon, ha? Hindi talaga tinatrato ni Frida si Natalie bilang isang tagalabas, kaya nagsimula silang dalawa na mag-usap kung paano aasarin si Ryan. Kawawang Ryan, nabili na siya ng kakambal niya. Gayunpaman, hindi ito sineryoso ni Natalie. Nakita niya na napakalalim ng relasyon ng magkapatid. Ngayon, si Ryan lang ang nag-aalburuto. Ang katotohanan si Ryan, ang nakatatandang kapatid, ay sapat na upang ipakita ang nararamdaman sa pagitan ng dalawa.
Walang tigil ang pagkukwentuhan ng dalawang batang babae na kakakilala lang nila na parang walang ibang tao sa paligid. Tila pinagsisisihan nila na hindi sila nagkita kanina. Wala silang pakialam kay Roseanne. Kung titingnan ang hitsura niya, kung hindi lang dahil sa pagiging mentor niya, baka sumali na siya at nakipagkwentuhan ng buong puso. Ituloy na natin. Nakumpirma na ang class monitor at vice class monitor. Ngayon, pag-usapan natin ang mga credits. Bukod sa bagong klase, may iba pang mga klase sa Feiyang College. Ang mga bagong estudyante ay magkakaroon ng hindi hihigit sa 1 taon, at sila ang magpapasya kung aling klase ang papasukin mo batay sa bilang ng mga kredito na iyong nakuha. Halimbawa, ang normal na klase, ang intermediate na klase, ang advanced na klase, at iba pa. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol dito sa ngayon, malalaman mo rin pagdating ng panahon. Ang kailangan mo lang malaman ngayon ay napakahalaga sa iyo ng mga kredito. Nakangiti pa rin si Roseanne habang ipinaliwanag niya ang kahalagahan ng mga kredito sa lahat. Paano ako makakakuha ng credits? Napakasimple lang. Kung makapasa ka sa pagsusulit, makakakuha ka ng credits. Ang pagiging class monitor at vice class monitor ay makakakuha rin ng credits. Halimbawa, ang class monitor ay makakatanggap ng 2 credits kada buwan, at ang vice class monitor ay makakatanggap ng 1 credit bilang gantimpala. Kung gusto mong maging class monitor, magkakaroon ka ng 1 pagkakataon para hamanin ang class monitor kada buwan. Gamitin mo ito ng mabuti. Nang sabihin ito ni Roseanne, sumulyap ang kanyang mga mata kina Ruyan at Terence. Ayaw man lang aminin ni Ruyan ang kanyang pagkatalo, at kahit na hindi interesado si Terence na maging presidente ng klase noon, napansin ng matalas na pandaman ni Roseanne na medyo mas interesado si Terence nang marinig niyang kailangan niyang makipagkumpetensya para maging presidente ng klase. Siguro dahil kaya niyang bugbugin si Devin. Siyempre, hula lang ito ni Roseanne, pero kung talagang handa si Terence na sumali sa kompetisyon, tuwang-tuwa siyang makita ito. May iba pang mga paraan para makakuha ng mga kredito sa akademya. Halimbawa, sa pamamagitan ng pagkumpleto ng iba't ibang misyon na inisyo ng akademya, hindi ka lamang makakakuha ng mga kredito sa akademya, makakakuha ka rin ng mga puntos sa misyon. Ang 2 uri ng puntos na ito ay lubhang kapaki-pakinabang. Ang dami ng akademikong kredito na mayroon ka ang magtatakda kung anong grado ng cultivation room ang maaari mong gamitin. Bilang mga bagong estudyante, syempre, bibigyan ka ng pinakamababang grado ng cultivation room. Gayunpaman, kapag sapat na ang taas ng credit ng isang tao, kahit ang mga bagong estudyante ay maaaring gumamit ng mga high-grade cultivation room. At para magamit ang cultivation room, hindi mo kailangan ng spiritual jade, kailangan mo ng task points. Nang sabihin ito ni Roseanne, iniunat niya ang isang daliri at idiniin ang kanyang tono. Malinaw na isa itong napakahalagang impormasyon at hiniling niya sa lahat na bigyang pansin ito. Ang mga kredito ay may kaugnayan sa antas ng silid cultivation na maaari mong hiramin, at ang mga puntos ng misyon ay may kaugnayan sa kung maaari mong gamitin ang silid cultivation na ito. Iyan ba ang ibig mong sabihin, Instructor Mon? Iniisip ko kung anong uri ng pagsasanay ang maaaring gawin sa silid sanayan. Tanong ni Terence, interesado sa training room. Kasalukuyang nasa larangan ng paghati-hati ng bundok si Terence at may naisip, pero ayaw pa niyang pumasok sa larangang iyon bago niya mahukay ang lahat ng kanyang potensyal. Pagkatapos ng kanyang cultivation sa Secret Realm, binigyan niya ng malaking pansin ang impormasyong ito. Kung ang cultivation room ay katulad ng Secret Realm, kung gayon ang paglalakbay na ito sa Mystic Sea area ay hindi naman talaga nasayang. Naiintindihan mo naman. Mamaya ko na lang pag-uusapan ang tungkol sa cultivation room para hindi ka na mag-alala. Magtiyaga ka lang at makinig sa akin. Magalang pa rin si Roseanne kay Terence. Ngumiti siya at tumango bago nagpatuloy. Tungkol naman sa klase ng mga bagong estudyante, karamihan sa mga misyon ay nasa loob ng academy. Kung mayroon mang mga misyon sa labas, tiyak na may gurong mamumuno sa team. Sa madaling salita, sa panahon ng mga bagong estudyante, hindi kayo maaaring umalis ng academy ng mag-isa. Pagkatapos ng 1 taon, limitado lang ang maaari mong gawin. Siyempre,
Kung uusad ka sa yugto ng pagbubukas ng bundok, ibang-iba ito. Sa teorya, maaari kang direktang magtapos sa yugto ng pagbubukas ng bundok, ngunit ipinapayo ko sa iyo na huwag mong sabihin iyon ng ganoon kadali. May mga klase sa yugto ng pagbubukas ng bundok, at maaari kang magpatuloy sa pag-aaral sa akademya. Bagamat hindi masama ang maglakbay sa labas, mas mainam para sa mga hindi sapat ang lakas upang manatili ng masunurin sa akademya. Tumingin si Roseanne sa paligid ng may bahagyang ngiti, na parang sinasabi niyang kayo iyong mga nasa yugto ng pagbukas ng bundok, ngunit kulang pa rin sa lakas. Siyempre, lahat ng ito ay mga bagay para sa hinaharap. Gayunpaman, pagkatapos mong marating ang panahon ng pagbubukas ng bundok, maaari kang pumunta at umalis ng malaya ng walang anumang mga paghihigpit. Kailangan mo lang malaman ito. Pagkatapos makumplito ang lahat ng uri ng misyon, makakakuha ka ng mga mission point. Bukod sa pagpapalit ng oras ng paglilinang sa silid ng paglilinang, ang mga mission point ay may iba pang gamit. Sa madaling salita, sa loob ng academy, ang mga mission point ang siyang ginagamit na pera. Maging ito man ay mga teknik sa martial arts, mga pamamaraan ng cultivation, mga medicinal pills, o mga armas, basta mayroon kang sapat na mission points at sapat na academic credits, maaari mong ipagpalit sa kahit anong gusto mo. Ang huling pangungusap ni Roseanne ang pangunahing punto. Nangangahulugan ito na kung ang iyong mga kredito ay hindi sapat na mataas, ang ilang mga bagay ay hindi magiging bukas para sa iyo, kaya wala itong silbi kahit gaano pa karaming mga puntos ng misyon ang mayroon ka. 6,519. Pag-usapan natin ang tungkol sa silid cultivation. Ang pinakamahalagang silid cultivation sa akademya ay ang silid cultivation ng kamalayan. Dapat ninyong lahat malaman ang kahalagahan ng kamalayan sa labanan, hindi mahalaga kung hindi ninyo alam, ipagpapatuloy ko pa rin itong pag-uusapan mamaya. Gayunpaman, ang mga puntos sa misyon para sa silid cultivation ng kamalayan ang pinakamahal. Kaya iminumungkahi ko na kung gusto mong pumunta sa silid ng paglilinang ng kamalayan para maglinang, pinakamahusay na imbitahan ang isang miyembro ng kabilang kasarian na sumama sa iyo. Napatunayan na kapag ang isang lalaki at isang babae ay magkasamang nagal-inang ng kanilang kamalayan, magkakaroon ito ng dobleng epekto na may kalahati ng pagsisikap. Sa parehong unit ng oras, kapag ang isang tao ay naglilinang kumpara sa kapag ang isang pares ng lalaki at babae ay naglilinang, ang pagtaas ng kamalayang espiritual ay humigit kumulang 1 hanggang 2. Ang ilang mahuhusay na estudyante ay magkakaroon ng mas mataas na proporsyon. Ang isa sa dalawa ang pinakakaraniwang datos. Maaaring hindi masyadong iniisip ng ibang tao ang mga sinabi ni Roseanne, ngunit naantig si Terence. Alam ni Terence kung gaano kahirap sanayin ang espiritual na pandama. Huwag mong tingnan kung gaano kalakas ang kanyang espiritual na pandama ngayon, siya lang ang nakakaalam kung gaano kasakit kapag pinahina niya ito. Hindi imposibleng bumagsak ang spirit sense ni Terence at maging tanga siya kung hindi siya mag-iingat. Mabuti na lang at may gabay siya ng multo sa daan, at mayroon siyang malakas na personalidad, kaya naman nandito siya ngayon. Ano na naman kaya ang sinasabi ni Roseanne ngayon? Naglilinang sa silid ng paglilinang ng espiritu ng walang anumang panganib, basta't nagtutulungan ang lalaki at babae, maaaring doblehin ang bilis. Wala talagang paraan para paghambingin ang mga tao. Mabuti na rin na bagamat pinahahalagahan ng lugar ng dagat na may uring mistiko ang espiritual na kahulugan, ang oras ng pagsisimula ay medyo nauna lamang ng kaunti kaysa sa lugar ng dagat na may uring dilaw at iba pang malalaking isla, mula sa yugto ng pagbukas ng bundok hanggang sa yugto ng profound. Kung siya ay kapareho ni Terence, malamang na mapupuno ang lugar ng mistiko na dibisyon ng dagat ng mga masters na may parehong antas ng kamalayan at katawan. Wala sanang kalamangan si Terence. Bukod sa silid ng paglilinang para sa espiritual na pandama, mayroon ding mga ordinaryong silid ng paglilinang. Ang open ng mga silid ng paglilinang na ito ay mas mababa kaysa sa mga silid ng paglilinang para sa espiritual na pandama na nasa parehong antas. Sa hinaharap, maaari mo itong pag-aralan ng mag-isa. Hindi ko na ito ipapakilala ng detalyado. Sandaling tumigil si Roseanne, na parang pinag-iisipan ang susunod niyang sasabihin. Sinamantala ang pagkataong ito, may ilang estudyanteng nagsimulang tumingin kina Natalie, Frida, at ilan pang mga babaeng estudyante ng may pananabik.
Sa hinaharap kapag gusto nilang linangin ang kanilang espiritual na kamalayan, ang mga ito lamang ang kanilang maaasahan. Napakaraming monghe at napakakaunti ng lugaw, kaya napakahalaga kung paano maging isang hakbang paaban. Hindi nakakapagtaka na matagal nang gustong puntahan ng walang hiyang si Devin ang Natalie at hanapin si Frida pagkatapos niyang dumating. Lumabas na may iba pang dahilan. Kung pag-uusapan ng talento, sina Natalie at Frida talaga ang pinakamatalino. Marahil ang talento ng kanilang kapareha ay magiging mahalagang sanggunian din para sa paglinang ng kamalayang espiritual. Sa makatuwid, si Devin ay hindi nagpakita ng gaanong interes sa ibang mga ordinaryong babaeng estudyante. Sa katunayan, hindi talaga naintindihan ng lahat si Devin. Ang paglinang ng kamalayang espiritual ay isang bagay na ginawa niya ng paminsan-minsan. Gustong-gusto niya ang dalawang maliliit na babae at gusto niyang maabot ang tugatog ng kanyang buhay. Kawili-wili. Kung nalaman ko lang ng mas maaga, malamang ay nakipaglaban na ako para sa posisyon ng class monitor. Kahit papaano ay nakakuha pa ako ng 2 credits, at makakaupa sana ako ng mas magandang consciousness cultivation room sa hinaharap. Ngayon, ang maaari ko na lang hintayin ay ang susunod na challenge opportunity. Hinimas ni Terence ang kanyang baba at nagsimulang mag-isip kung paano siya makakakuha ng mas maraming credits at mission points sa lalong madaling panahon. Mukhang mas marami na lang akong matatanggap na misyon. Hindi ko lang alam kung paano natatapos ang misyong ito. Babalik ako at magtatanong-tanong. Sige, nakalimutan kong banggitin ito. Ang class monitor at vice class monitor ay may mga espesyal na pribilehiyo. Bawat buwan, bukod sa mga karagdagang puntos, maaaring gamitin ng class monitor at vice class monitor ang spiritual sense cultivation room na naaayon sa kanilang sariling mga puntos ng isang beses ng libre, at ang bawat oras ng paggamit ay 12 oras. Ito ang itinakdang oras para sa cultivation ng spirit sense. Hindi mo ito maaaring lumampas, kung hindi ay maaapektuhan nito ang iyong katawan. Bukod sa libreng pagkakataon, makakakuha ka ng diskwento sa iyong pang-araw-araw na upa. Makakakuha ka ng 10% diskwento para sa mga class monitor at 5% diskwento para sa mga vice class monitor. Bilang mga bagong estudyante, maaaring hindi kalakihan ang diskwentong ito, ngunit kung mataas ang iyong academic credits, makakatipid ka pa rin ng maraming mission points. Sumulyap si Roseanne kay Terence nang nakangiti, na parang sinasabing pinagsisisihan niya ito ngayon. Ngayong alam mo na ang mga benepisyo nito, natutokso ka na, di ba? Talagang naantig si Terence. Kaya naman, nagpasya siyang makipaglaban para sa posisyon ng class monitor sa susunod na buwan, at pagkatapos ay subukang kumita ng pinakamaraming mission points hanggat maaari na magagamit sa cultivation. Sa oras na ito, tiningnan ni Ryan at ng iba pa si Devin nang may puot. Masyado talagang maput ang lalaking ito. Halatang isa siyang senior student, pero pumunta siya sa bagong klase para mangagaw ng mga kagamitan. Hindi lang niya sinakop ang pinakamagandang courtyard, kundi inagaw din niya ang class monitor. Kaya pala gustong-gusto ng lalaking ito na maging taga-subaybay ng klase. Alam niyang may mga ganitong benepisyo. Nakakahiya naman. Matapos maunawaan ito, hindi namamalayang lahat ay nagkaroon ng parehong kaaway at nawalan ng lahat ng respeto at pagmamahal para kay Devin. Sa kasamaang palad, hindi ito napansin ng lalaking ito at iniisip pa rin kung paano niya hahabulin ang 2 munting dilag. Kung tungkol naman sa mga nakaraang balakid, wala lang iyon. Hindi mo ba alam ang ibig sabihin ng maging mas matapang sa harap ng kahirapan? Iyan lang ang lahat para sa simpleng pagpapakilala ng akademya. Sunod, sisimulan na natin ang unang klase para sa mga bagong estudyante. Pumalakpak si Roseanne at sinenyasan ang lahat na maghanap ng futon na mauupuan. Handa na siyang simulan ang klase. Matapos makaupo ang lahat, 2 beses na naglakad pabalik-balik si Roseanne. Hindi alam kung may gusto ba siyang sabihin o kung paano ito sasabihin. Gayunpaman, maganda pa rin ang itsura niya kahit hindi siya nagsasalita. Hindi lahat ay nagmamadaling makinig sa klase. Nakakatuwang tingnan din ang mga magagandang babae na tulad nito. Ngayon, pag-usapan natin ang kahalagahan ng banal na pandama. Bagamat mayroon ng antas ng pag-unawa ang lahat, sa palagay ko ay naunawaan pa lamang ninyo ang ibabaw.
Upang maging maayos ang inyong paglilinang sa hinaharap, kailangan ko munang gumugol ng ilang oras upang magkaroon kayo ng pangkalahatang ideya. Matapos maglakad ng 2 ikot, sa wakas ay nakatayo si Roseanne na may kakaibang ngiti sa kanyang mukha. Pinili niya ang banal na pakiramdam bilang panimulang punto para sa unang aralin. Sa ilang lugar ng mga islang may sky class, hindi gaanong mahalaga ang spirit sense. Sa mga karagatang may golden class at iba pang malalaking isla, karamihan sa mga practitioner ay nagsisimula lamang linangin ang spirit sense kapag nagsisimula pa lamang silang mag-mountain. At sa mga lugar na ito, ang panahon ng pagbubukas ng bundok ay itinuturing na ang pinakamataas na antas. Kaya, masasabing karamihan sa kanila ay hindi kailanman magkakaroon ng pagkakataong maunawaan at maranasan ang kapangyarihan ng kamalayan sa buong buhay nila. Ito ay talagang isang napakasamang bagay. Ang paggamit ng kamalayan ay umiral na mula pa noong sinaunang panahon, ngunit dahil sa isang halos nakalimutang insidente sa Sky Class Island, ang pagmamana ng kamalayan ay lubhang hindi kumpleto. Hindi naman sa ayaw nilang linangin ang kamalayan sa ibang mga lugar, ngunit sa mga lugar na iyon, ang mga hindi kumpletong pamamaraan ng paglinang ng kamalayan ay maaari lamang simulan sa yugto ng pagbubukas ng bundok. Medyo mas maayos ang ating rehiyon ng dagat na Mystic Class. Nakakuha na tayo ng isang teknik sa paglilinang ng espiritual na sentido na maaaring linangin mula sa yugto ng profound. Gayunpaman, hindi pa rin ito kumpleto. Kung ito ang kumpletong bersyon, marahil ay maaari ka nang magsimulang maglinang sa lugar na ito bago pumasok sa makalangit na kaharian ng Dao. 6,520. Ito ay haka-haka lamang at hindi pa nakumpirma. Kaunting kaalaman lang ang kailangan ng lahat. Ngayon, pag-usapan natin ang paggamit ng espiritual na kamalayan. Ang pinakasimpleng paraan ay ang tumulong at lumaban. Ang banal na pandama ay maaaring gamitin upang magsaliksik, magmasid, at iba pang pantulong na gamit. Mayroon ding mga paraan upang direktang gamitin ito sa labanan. Bukod doon, maaari nitong pangalagaan ang sinaunang espiritu. Madalas na pinaghahalo ng maraming tao ang sinaunang espiritu at ang banal na diwa, iniisip na pareho lang ang mga ito. Malinaw kung masasabi rito na hindi ito ang kaso. Ang sinaunang espiritu ay kaluluwa ng isang tao, o marahil dapat sabihin na ito ay nabuo mula sa kaluluwa, habang ang banal na diwa ay isang karugtong ng sinaunang espiritu. Ang banal na diwa ay maaaring matupok, ngunit ang sinaunang espiritu ay hindi maaaring masira. Kung malakas ang sinaunang espiritu, natural na magiging malakas ang kamalayan. Kung malakas ang kamalayan, mapapakain nito ang sinaunang espiritu at mabubuo ang isang positibong siklo. Kapag sapat na ang lakas ng iyong kaluluwa, kahit na masira ang iyong katawan, maaari pa ring umiral ang iyong kaluluwa ng mag-isa at maghintay para sa isang angkop na katawan na magtaglay nito. Siyempre, hindi kita irerekomendang gumawa ng isang bagay na labag sa kalooban ng langit. Sinasabi ko lang sa iyo ang isang posibilidad. Sa hinaharap, kapag nakatagpo ka ng isang pag-iral sa primordial spirit state, dapat kang mag-ingat kung sakaling sakupin ka ng iba. Ngumiti ng matamis si Roseanne, at bamaantong hininga si Terence. May kaluluwa pa rin siya rito, at siya mismo ay matagal nang nasa ganitong kalagayan, kaya alam na alam niya ito. Instructor Moon, talagang nangyayari ba ang pagsapi sa Sky Class Island? Gaano nga ba kalakas ang primordial spirit ng isang tao para magawa iyon? Bagamat may ilang mga chismis tungkol sa paggamit ng divine sense, hindi ko pa talaga ito nakikita sa aksyon. Iniisip ko kung maipapakita mo ito para sa amin, Instructor Moon. May ilang estudyante na hindi talaga naniwala sa sinabi ni Roseanne. Hindi lang sila nagtanong, gusto rin nilang mapanood ang mismong laban. Dahil may nangunguna, ang ilan pang mga estudyante ay sumabay din sa ilang mga salita. Ito ay walang iba kundi ang pagpapahayag ng kanilang mga pagdududa tungkol sa banal na kahulugan at sinaunang espiritu na hindi nila maintindihan. Kasabay nito, gusto nilang makita kung paano ipapakita ni Roseanne ang kanyang mga kasanayan sa sinaunang espiritu. Hindi pa ako nakakakita ng katulad ng pagsapi sa ngayon. Puro chismis lang ang naririnig ko tungkol sa mga ganitong bagay. Kung tungkol sa kung gaano kalakas ang kaluluwa, hindi ako sigurado. Sa anumang kaso, hindi dapat magawa ito ng kasalukuyan kung kaluluwa.
Hindi imposible para sa lahat na makakita ng demonstrasyon. Ipapakita ko sa iyo kung paano gamitin ang kamalayan. Ngumiti si Roseanne at umiling. Hindi niya tinanggihan ang kahilingan ng lahat. Ramdam ni Terence na unti-unting lumalawak ang espiritu ni Roseanne at nababalot nito ang buong teaching hall. Hindi naman masama ang lakas ng kanyang espiritual na kamalayan. Naabot na nito ang antas ng tugatog ng gitnang yugto ng orihinal na antas. Bagamat malayo pa rin ang antas ng kanyang espiritual na kamalayan sa kanyang pisikal na katawan, maganda na ito rito. Gayunpaman, mas malakas ang pandaman ni Terence sa espiritu kaysa sa kanya. Isa siyang trinidad at balanse sa lahat ng aspeto. Wala siyang anumang pagkukulang. May gagamba na naghahabi ng sapot sa biga roon. May maglinis dyan. Hindi natin pwedeng gawing madumi ng ganito ang ating bulwagan. Itinuro ni Roseanne ang isang bigas sa sulok ng bulwagan at tumingin sa mga tao nang may ngiti. Ang estudyanteng nagsabing gusto niyang mapanood ang demonstrasyon ay agad na tumalon sa biga at tumangala. Mayroon ngang isang maliit na gagamba na naghahabi ng sapot. Kung titingnan ito mula sa ibaba, tiyak na hindi makikita ang blind spot na ito. Meron talaga. Ito ba ang katangian ng divine sense detection na walang blind spots? Napakalakas talaga nito. Ang ganitong uri ng auxiliary ability sa labanan ay kayang magpataas ng combat power ng malaki. Nilinis ng estudyante ang sapot ng gagamba at tuwang-tuwa na tumalon pababa para ipakita ito sa lahat. Hindi lang ito basta suporta. Ang lakas ng kamalayan ng kaluluwa ay maaari ring bumuo ng isang tiyak na kakayahan sa pakikipaglaban. Nararamdaman ng lahat ang aking paraan ng pag-atake ng kamalayan ng kaluluwa. Pagkatapos magsalita ni Roseanne, direkta siyang naglunsad ng isang spiritual awareness attack skill. Halos walang depensa sa espiritual na pandama ang mga estudyante rito. Sa simpleng pag-atake ng espiritual na pandama ni Roseanne, lahat sila ay natambo saglit. Bagamat may ilang tao na may mga kagamitang panlaban sa espiritual na pandama, upang ligtas na maranasan ang pag-atake sa espiritual na pandama, nagkusa silang itigil ang paggamit ng mga kagamitang ito. Paano? Ito ang pinakasimpleng atake sa espiritual na kahulugan. Kung matatamaan mo ang kalaban sa labanan, kahit papaano ay magagamit mo ang iyong offensive martial skill para matalo ang kalaban, na isang napakapakinabang na sitwasyon. Naghintay si Roseanne na makabawi ang lahat bago siya nagpatuloy sa pagsasalita ng nakangiti. Interesado si Terence rito, simple lang ang isang spiritual sense attack, pero minsan ay maaari itong maging lubhang kapakipakinabang. Kung gagamitin ng maayos, maaaring hindi ito mas malala kaysa sa kamay na humihila ng kaluluwa, ang espiritual na kamalayang whirlpool, at iba pa dahil sa iba't ibang sitwasyon, bawat isa sa kanila ay maaaring gumanap ng iba't ibang papel. Tila maraming minanang pandaman ng espiritu sa paaralan, interesado si Terence na matutunan ang mga ito, gaano man kalalim ang mga ito. Malaki ang maitutulong nito para mapayaman ang kanyang mga kasanayan sa pakikipaglaban at mapataas ang kanyang lakas sa pakikipaglaban. Nararamdaman ba ninyong lahat ang kapangyarihan ng inyong banal na pandama? Lahat kayo, linangin ng mabuti, lubos nitong mapapabuti ang inyong lakas sa pakikipaglaban. Pagkatapos ng panahon ng pagbubukas ng bundok, ang kamalayang espiritual ay magiging isa sa mga pangunahing paraan ng pakikipaglaban. Kahit na wala kang ganitong uri ng kasanayan, dapat ay mayroon kang malakas na sinaunang espiritu, kung hindi ay magiging mahirap labanan ang espiritual na atake ng kalaban. Maaari mong sabihin na mayroon kang kagamitang pandepensa para sa kamalayang espiritual, ngunit kailangan kong ipaalala sa iyo na ang mga kagamitang pandepensa para sa kamalayang espiritual ay patay na, at habang tumataas ang antas, ang paggamit ay magiging mas kaunti ng mas kaunti. Bukod pa rito, kapag ang espiritual na kamalayan ng kalaban ay mas malakas kaysa sa iyong prop, ang bagay na ito ay katumbas ng isang walang laman na pangalan. Ang pinakapangunahing bagay ay ang lakas ng iyong sariling sinaunang espiritu. Bilang isang instructor, ginawa rin ni Roseanne ang lahat para turuan ang lahat. Kung tungkol naman sa kung makikinig sila o hindi, depende na iyon sa mga estudyante mismo. May isa pa akong narinig na chismis, pero hindi ko alam kung totoo ito o hindi dahil wala pang nakakapagpatunay nito sa ngayon. Sinasabing ang lakas ng sinaunang espiritu ay kayang magpalakas ng pisikal na katawan.
Noong unang panahon, may mga cultivator na nakatuon sa paglinang ng kanilang kamalayan. Kapag bumuti ang kanilang kamalayan, bubuti rin ang lakas ng pisikal na katawan. Ito ang pinakamakapangyarihang paraan ng paglilinang. Gayunpaman, nawala na ang paraang ito. Nagsisimula lamang tayong linangin ang ating banal na pandama kapag ang ating pisikal na katawan ay umabot na sa isang tiyak na antas, kaya hindi natin mapapatunayan ang tsismis na ito. Sabi ni Roseanne ng may awa, ngunit hindi niya alam na may ganoong tao pala na nakaupo sa harap niya. Mas malakas ang katawan ni Terence kaysa sa kanyang kaluluwa noon, ngunit nang bumalik siya sa mundo ng mga mortal, gumalaw siya sa kanyang anyong kaluluwa, na nagbigay sa kanya ng pagkakataong pagbutihin ang kanyang kaluluwa at katawan. Alam niyang nagsasabi ng totoo si Roseanne, ngunit hindi niya kailangang sabihin ito ngayon. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.